Ako si Miguel at sa paglipas ng mga taon, palaging kasama ko si Anton. Para kaming magkapatid na hindi magkalahi, magkaibigan mula sa pagkabata na hindi magkalayo. Pareho kaming lumaki sa isang tahimik na baryo kung saan ang mga bata ay nagtatampisaw sa ilog at naghahabulan sa mga palayan. Ang aming buhay ay simple, ngunit punong-puno ng ligaya at saya. Isang araw, habang naglalaro kami sa bakuran ng aming lumat mumunting eskwelahan, napansin kong tila may iniisip si Anton. Tinanong ko siya, "Pare, may problema ba?" Ngumiti siya, ngunit kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. "Wala ito, Miguel. Huwag mong alalahanin," sagot niya. Bagamat hindi ko na siya pinilit, hindi ko maiwasang maramdaman na may tinatago siya sa akin. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin nawawala ang pakiramdam kong may itinatago si Anton. Isang hapon, habang kami naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, bigla siyang nagtanong, "Paano kung may malaman kang isang bagay na hindi mo inaasahang malaman?" Tumigil ako sa paglalakad at tumingin sa kanya. "Ano bang ibig mong sabihin, Anton?" Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Siya si Aling Marta, isang masipag na tindera sa baryo na kilala sa kanyang kwento tungkol sa mga sinaunang alamat. "Mga iho, may narinig akong usapan kanina sa palengke." Simula niya habang tila nag-aalala ang kanyang mukha. "May mga nawawalang gamit daw sa bahay ng kapitan. Baka may alam kayo." Nagkatinginan kami ni Anton. Alam kong wala kaming kinalaman, pero ang tanong ni Aling Marta ay tila may ibang kahulugan para kay Anton. "Wala ho kaming alam, Aling Marta," sagot ko. Ngumiti siya at umalis, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalala sa mukha ni Anton. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang tanong ni Anton at ang sinabi ni Aling Marta. Kaya't nagpasya kong puntahan siya sa kanilang bahay. Pagdating ko roon, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, tila abala sa pag-iisip. "Anton," tawag ko sa kanya. Napatingin siya sa akin at nakita ko ang bigat ng kanyang dinadala. "Pare, ano bang nangyayari?" Huminga siya ng malalim at sinimula ng kanyang kwento. "Miguel, may ginawa akong hindi ko sinasadya. May kinuha ako mula sa bahay ng kapitan." Pag-amin niya, nabigla ako sa kanyang sinabi. "Bakit mo ginawa yon, Anton?" Tanong ko na may halong pag-aalala at pagtataka. Mahirap ipaliwanag, pero ginawa ko ito para sa pamilya ko. Kailangan kasi namin ng pera para sa gamot ni nanay. Sagot niya na halos pabulong. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. "Ngunit hindi ito tama, Anton. Alam mong mali ang ginawa mo. Kailangan mong itama ito," sabi ko sa kanya. Napatingin siya sa akin at nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung paano, Miguel. Natatakot akong malaman nila ang totoo," sagot niya. Ramdam ko ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ngunit alam ko rin na ito ang simula ng mas malaking pagsubok para sa aming pagkakaibigan. Paano ko kaya siya matutulungan na maituwid ang kanyang pagkakamali? Mula nang mangyari ang insidente sa eskwelahan, tila ba may nabuo na pader sa pagitan namin ni Alex. Magkababata kami, magkaibigan, ngunit sa hindi ko maipaliwanag na paraan, may bumabalot na tensyon sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan, kung paano haharapin ang katotohanang matagal ko nang ikinukubli. Isang araw, habang pauwi kami mula sa eskwelahan, naglakas loob ako. "Alex, may kailangan akong sabihin sa'yo." Bungad ko habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada. Ang mga dahon ng puno ay naglalagas, parang mga salita na nais kumawala mula sa aking bibig. "Hmm, ano yan?" Tanong ni Alex na tila nagulat sa aking seryosong tono. Huminga ako ng malalim. "Naalala mo ba noong nakaraang linggo, nung nagkaproblema tayo sa exam? Hindi ako naging tapat sa'yo noon. Naiwan ko ang aking notes sa mesa at sinilip ko ito habang nag-i-exam tayo." Tila nabigla si Alex sa aking pag-amin.
Hindi siya agad nakapagsalita. Ang mga mata niya ay naglalaman ng sorpresa, ngunit may kaunting kirot din. Akala ko hindi mo gagawin yon, sagot niya sa wakas. May halong lungkot ang boses. Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi ko alam. Natakot ako na magalit ka. O baka hindi mo na ako pagkatiwalaan. Paliwanag ko habang iniwas ang tingin sa kanya. Tumigil kami sa paglalakad at naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Ang hangin ay tila huminto. Ang paligid ay naging kulimlim. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang kapanatagan din akong nararamdaman. Parang unti-unting gumagaan ang loob ko sa bawat salita kong lumalabas. Alam mo, hindi ko man gusto ang ginawa mo. Mas mahalaga sa akin na naging tapat ka. Sabi ni Alex at naramdaman ko ang pagtapik niya sa balikat ko. Lahat tayo nagkakamali, pero ang pag-amin, yun ang nagpapalakas sa atin. Muli kaming naglakad, ngunit sa pagkakataong ito, magaan na ang pakiramdam ko. Parang may nawalang bigat sa aking dibdib. Nagsimula kaming mag-usap ng mga bagay na hindi namin napag-uusapan noon. Mga pangarap, mga takot, at pati na rin ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa amin. Nang sumunod na linggo, nagpasya kaming bumawi sa aming sarili. Nag-aral kaming magkasama para sa susunod na exam. Mas nagsikap at mas naging tapat sa isa't isa. Natutunan ko na ang pagkakaroon ng isang kaibigan ay hindi lamang sa masasayang bahagi ng buhay, kundi pati na rin sa mga pagkakataong kailangan mong harapin ang katotohanan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang aming kuwento. Isang araw, habang nag-aaral kami sa silid-aklatan, may natanggap akong mensahe mula sa aking guro. Kailangan daw akong pumunta sa kanyang opisina pagkatapos ng klase. Hindi ko alam ang dahilan, ngunit may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Pagkatapos ng klase, nagpaalam muna ako kay Alex at nagpunta sa opisina ni Ging Santos, ang aming guro. Pagkapasok ko, agad kong napansin ang mahigpit na ekspresyon ng kanyang mukha. Maupo ka, Leo, sabi niya habang itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Kailangan kitang kausapin tungkol sa exam natin. Pagsisimula niya at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. May nakausap akong estudyante na nagsabing nakita ka niyang may hawak na notes habang nag-e-exam. Oh, Giyang, Santos, totoo po yun, agad kong pag-amin. Sinabi ko na po kay Alex at nagsisi po ako sa ginawa ko. Tumango siya at tila may bumalik na kaunting kulay sa kanyang mukha. Mahalaga ang pag-amin mo, Leo, pero kailangan mo pa ring harapin ang konsekwensya ng iyong ginawa. Sa puntong iyon, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nagulat ako nang makita si Alex nakatayo sa may pintuan. Kung Santos, ako po si Alex. Gusto ko lang pong ipaalam na alam ko na ang tungkol sa ginawa ni Leo at handa akong suportahan siya para makabawi. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ni Ging Santos, ngunit nakita kong ngumiti siya. Napakahalaga ng pagkakaroon ng kaibigang gaya mo, Alex. Ang pagiging tapat at ang pagtulong sa kaibigan ay ilan sa pinakamagagandang katangian ng isang tao. Lumabas kami ni Alex sa opisina na magaan ang loob. Alam kong may hirap pa kaming haharapin, ngunit sa puntong iyon, alam kong hindi ko na kailangang mag-isa. Sa kabila ng aking pagkakamali, natutunan ko ang halaga ng katapatan at ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Ngunit sa paglabas namin ng eskwelahan, may isang taong nag-aabang sa amin sa labas. Isang matandang lalaki na may hawak na envelope na tila may mahalagang bagay na nais iparating. Leo, Alex, may gusto akong ipakita sa inyo, sabi niya. May kinalaman ito sa inyong pagkakaibigan. Nagtataka kami pareho, ngunit may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Ano kaya ang laman ng envelope at paano nito mababago ang mga susunod na mangyayari sa aming buhay? Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat sa pagitan namin ni Marco. Sa simula, ang simpleng laro ng taguan, habulan at pagkukwentuhan sa ilalim ng buwan ang bumubuo sa aming pagkakaibigan.
Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila may bumibigat sa hangin tuwing magkasama kami. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko na may itinatago siya sa akin. Isa si Marco sa mga taong pinagkakatiwalaan ko ng buong puso. Mula bata pa kami, lagi kaming magkasama. Alam niya ang mga sikreto ko, mga simpleng bagay tulad ng kung paano ko niloko si nanay noong sinabi kong naglaba ako ng damit pero itinago ko lang pala sa kwarto. Hanggang sa seryosong mga bagay tulad ng takot ko sa dilim na hindi ko kailanman inamin sa iba. Kaya't noong mapansin kong tila may bumabagabag sa kanya, hindi ko maiwasang magtanong, Marco, okay ka lang ba? Tanong ko isang hapon habang nakaupo kami sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang langit ay may kulay, kahel na dulot ng nalalapit na paglubog ng araw. Ha? Oo naman, mabilis niyang sagot sabay iwas ng tingin. Hindi ko iyon pinansin noong una, pero habang tumatagal, mas lalong mahirap siyang kausapin. Hindi na siya kasing daldal tulad ng dati at madalas ay tila nasa ibang mundo siya kapag magkasama kami. Parang may lamat na bigla ang sumulpot sa aming pagkakaibigan. Isang araw, nagdesisyon akong harapin siya. Hindi ko kayang tiisin ang distansya sa pagitan namin, lalo na't wala naman akong ideya kung anong dahilan nito. Marco, ano bang nangyayari? May nagawa ba akong mali? Tanong ko habang hawak ang kanyang braso. Tila nagulat siya sa tanong ko at ilang segundo rin bago siya sumagot. Wala, Mia. Huwag mo na lang intindihin. Malamig niyang tugon. Paano hindi ko iintindihin? Kaibigan mo ako, Marco. Kung may problema ka, sabihin mo na. Huwag mong sarilinin, sabi ko, halos pabulong. Nakita kong bumuntong hininga siya at doon ko napansin ang bigat na dala ng kanyang mga mata. Para bang ilang linggo na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Mia, may kailangan akong sabihin sa'yo, mahina niyang sabi. Nanlamig ang kamay ko. Sa wakas, sasabihin na rin niya. Pero habang nagsisimula siyang magsalita, bigla niyang binitawan ang isang malalim na hininga at umiling. Hindi ko kaya, sabi niya at muling tumalikod. Marco, ano ba talaga? Sigaw ko hindi na maitago ang inis at pag-aalala. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may narinig kaming sigaw mula sa direksyon ng aming baryo. Pareho kaming napalingon. Ang sigaw na iyon ay puno ng takot at pagkataranta. Agad kaming tumakbo pabalik at sa aming pagdating, nakita namin ang mga tao na nagkukumpulan sa harap ng tindahan ni Aling Rosa. Anmeng nangyari? Tanong ko sa isang ale. May nanakawan daw kagabi. Nawawala ang malaking halaga ng pera sa tindahan ni Aling Rosa, sagot niya. Halos hindi ako makapaniwala. Ang baryo namin ay kilala sa pagiging tahimik at payapa. Hindi ko sukat akalain na mangyayari ang ganito. Habang nakikinig ako sa mga tao, napansin kong si Marco ay nakatungo lamang. Hindi siya sumasali sa usapan. Hindi rin siya nagtanong kahit kaunti na kung tutuusin ay kakaiba dahil siya ang tipo ng taong laging mausisa. Marco, ayos ka lang ba? Tanong ko. Tumango lamang siya, ngunit hindi niya ako tiningnan. Kinabukasan, habang naglalakad ako pa uwi mula sa eskwela, bigla kong napansin si Marco na papunta sa kakahuyan sa likod ng aming baryo. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko siya. Nagtago ako sa likod ng mga puno, sinisikap na huwag gumawa ng ingay. Nakita ko siyang huminto sa isang bahagi ng kakahuyan na tila pamilyar, pero hindi ko matukoy kung bakit. Nagulat ako nang makita kong may hinuhukay siya gamit ang isang maliit na pala. Anong ginagawa niya? Tanong ko sa sarili. Patuloy akong nagmasid at nang buksan niya ang isang kahon mula sa hukay, halos hindi ako makagalaw sa nakita ko. Nasa loob ng kahon ang makapal na bungkos ng pera. Ang dami nito at kahit hindi ko alam ang eksaktong halaga, alam kong ito ang nawawalang pera ni Aling Rosa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong iisipin.
Si Marco ba ang nagnakaw? Pero bakit? Hindi niya kailangang gawin iyon. Bago ko pa siya matawag, bigla siyang lumingon at nakita ako. Nanlaki ang mga mata niya, halatang nagulat at natakot. Mia, hindi ito tulad ng iniisip mo. Mabilis niyang sabi. Marco, ano to? Tanong ko, nanginginig ang boses. Nakita kong nag-aalangan siyang sumagot. Halatang nag-iisip siya ng sasabihin, pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang may narinig kaming mga yabag mula sa likuran. Mia, tumakbo ka, sigaw ni Marco. At bago ko pa maintindihan ang nangyayari, isang malakas na boses ang narinig ko mula sa likuran. Walang tatakbo, pareho kayong may kailangang ipaliwanag. Napalingon ako at nakita ang isang lalaking may hawak na flashlight. Hindi ko siya kilala, pero mukhang hindi maganda ang intensyon niya. Tahimik kong hinigpitan ang pagkakahawak ko sa mga kamay ko. Sa sandaling iyon, napagtanto kong pareho kaming nasa isang gulo na hindi namin inasahan. Sa loob ng ilang araw, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nangyari sa pagitan namin ni Miguel. Pakiramdam ko'y may bumabagabag sa akin, isang bigat na hindi ko maipaliwanag. Alam kong kailangan kong kausapin si Miguel, ngunit paano ko sisimulan? Paano ko aaminin ang isang lihim na matagal ko nang ikinukubli? Subalit sa kabila ng aking pag-aalala, alam kong ito na ang tamang panahon upang ipakita kung gaano ko pinahahalagahan ang aming pagkakaibigan. Nagpasya akong puntahan si Miguel sa kanilang bahay. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa beranda, tila malalim ang iniisip. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Ilang saglit kaming hindi nag-usap, hinahayaan ang katahimikan na magpuno sa pagitan namin. Hanggang sa wakas, bumasag ako ng katahimikan. Miguel, kailangan natin mag-usap. Simula ko, nararamdaman ang kaba sa aking dibdib. Tumingin siya sa akin at kahit hindi siya nagsalita, alam kong handa siyang makinig. Miguel, alam kong nasaktan kita nung nakaraang linggo. Patuloy ko. At maraming beses kitang hindi naging tapat. Pero gusto kong malaman mo na nagsisimula akong magbago. Gusto kong maging totoo sa'yo. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, ngunit may pag-asang nagsusumilay. Ano ang gusto mong sabihin, Carlos? Tanong niya. Huminga ako ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob. Alam mo yung bike na sinira nung may laro tayo sa parke? Hindi ko sinasadya, Miguel. Nawala ako sa kontrol at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang galit mo. Kaya't hindi ko sinabi sa'yo. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagalit. Sa halip, may bakas ng pagkabigla, ngunit higit sa lahat, pag-unawa. Ilang beses kitang gustong kausapin tungkol dito, pero natakot ako na baka hindi mo ako patawarin. Patuloy ko, ang boses ko'y puno ng pagsisisi. Pero alam kong hindi ko na kayang itago ito sa'yo. Ayokong mawala ka sa akin dahil sa isang kasinungalingan. Matagal bago siya nagsalita. Carlos, alam kong hindi mo sinasadya. At kahit hindi mo agad sinabi, mas pinili mong maging tapat sa huli. Mas mahalaga sa akin iyon. Bigla ang pagluwag ng aking pakiramdam na parang isang mabigat na pasanin ang nawala. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pagpapatawad. Salamat Miguel, salamat sa pagintindi, wika ko, at naramdaman ko ang init ng pagkakaibigan namin na muling bumalik. Ngunit bago pa man tuluyang magaan ang lahat, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Miguel ay tila nag-aalinlangan at may gusto ring sabihin. Carlos, meron din akong kailangang aminin sa'yo. Nagulat ako, ngunit hindi ko siya pinigilan. Ano iyon, Miguel? Nung isang linggo, habang naglalaro tayo ng basketball, hindi ko sinasadyang matapakan ang bagong sapatos mo. Kaya pala bigla itong nagkaroon ng gasgas. Hindi ko agad sinabi dahil natakot akong magalit ka. Pero ngayon, sa lahat ng ito, mas naramdaman kong dapat kong aminin ito sa'yo. Natawa ako ng bahagya, hindi dahil sa sapatos, kundi sa irony ng sitwasyon.
Pareho kaming nagkaroon ng sarili naming lihim, parehong natakot na sabihin ang totoo. Ngunit sa huli, pareho kaming naging tapat. Hindi ko na iniisip iyon, Miguel. Mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin kaysa sa kahit anong sapatos, sabi ko, at naramdaman ko ang tunay na halaga ng pagiging tapat sa isa't isa. Ngunit sa pagsara ng isang kabanata, may bagong twist na lumitaw. Sa aming pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Miguel. May mensahe mula sa kanyang ina na agad niyang binasa. Ang kanyang mukha ay nagbago ng ekspresyon. Mula sa masaya, bigla itong naging puno ng pag-aalala. Carlos, kailangan kong umalis. May emergency sa bahay namin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero mukhang seryoso ito, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Tumayo siya agad at kahit gusto kong samahan siya, alam kong kailangan niya ng oras para sa sarili at sa kanyang pamilya. Sige Miguel, nandito lang ako para sa'yo. I-text mo ako kung may kailangan ka, sabi ko at hinayaan ko siyang umalis. Habang papalayo siya, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi lang para sa kanya kundi para sa kung ano ang maaaring mangyari. Ang aming pagiging tapat sa isa't isa ay hindi nagwakas sa aming mga lihim. May mas malalim na pagsubok na darating at alam kong kailangan naming harapin ito ng magkasama. Sa kabila ng lahat, walang takot sa aking isip. Alam kong sa aming pagkakaibigan, palaging may lugar para sa katapatan at pag-unawa. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay, ano ang nangyayari sa pamilya ni Miguel? At paano ito makakaapekto sa aming pagkakaibigan? Sa bawat hakbang ng aking paglalakbay pa uwi, dama ko ang bigat sa aking dibdib. Parang may mga batong nakadagan sa akin, humahad lang sa bawat paghinga. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mia ang natuklasan ko. Kami lumaking magkasama mula sa mga larong patintero sa kalye hanggang sa mga gabing puno ng pangarap habang nakatingin sa mga bituin. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, nararamdaman ko ang takot na maaaring masira ang lahat ng ito. Bago pa man ako makarating sa aming tagpuan, nakita ko na si Mia na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakaabang siya, tila ba may iniisip na malalim. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti, ngunit alam kong may alinlangan din sa kanyang mga mata. Pareho kaming may gustong sabihin, ngunit tila walang makahanap ng tamang salitang unang bibigkasin. Mia, bungad ko, pilit pinipilit ang ngiti sa mga labi ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumango siya, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, hinintay niyang ipagpatuloy ko. Huminga ako ng malalim, sinusubukang hanapin ang tamang tono para hindi siya masaktan. Alam mo ba yung mga nawawalang gamit sa klase natin? Tanong ko, pilit na hindi nagpapahalata ng kaba sa boses ko. Oo, sagot niya, nagtataka. Bakit mo natanong? May nakita akong may nakita akong nagtatago ng ilan sa mga gamit na iyon. Sabi ko habang tinitingnan siya sa mga mata. At natuklasan kong ikaw ang nagtatago ng mga iyon. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha, kasunod ang pagkalito. Ano? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pagtatanggol niya habang unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Mia, nakita kita sa likod ng paaralan. Hindi ko sinasadyang makita pero nakita kita mismo. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko siya kukumbinsihin na hindi ko siya hinuhusgahan, kundi gusto ko lang malaman ang totoo. Tumahimik siya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaban sa loob. May mga bagay na gustong sabihin ngunit pinipigilan. Sa wakas nagsalita siya, ang boses niya ay halos isang bulong. Nagpapaliwanag ako pero hindi ko alam kung matatanggap mo. Nagsimula siyang magkwento at habang nakikinig ako, unti-unti kong naintindihan ang kanyang pinagdaraanan. Ang mga gamit na iyon, ang mga aklat at notebook ay kanya lamang pinagtataguan hindi para sa sariling kapakinabangan,
kundi para sa kapatid niyang mas nangangailangan, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag sa lahat. Mia, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, ramdam ang kirot sa kanyang sitwasyon at sa aming pagkakaibigan na nabahira ng hindi pagkakaintindihan. Tinatakot ako ng takot, sagot niya habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Takot na baka husgahan mo ako, takot na baka hindi mo maintindihan. Niyakap ko siya, isang yakap na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Patawad, Mia, kung hindi kita agad naintindihan. Hindi kita huhusgahan, kaibigan kita. At nandito ako, handang tumulong. Ngunit bago pa man magtapos ang aming pag-uusap, isang pamilyar na anyo ang lumapit sa amin. Si Mr. Santiago, ang aming guro, ay nandoon pala sa likod ng puno, tila ba may narinig. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon, na parang isang hukom na handang magpasya. Alam ko na ang lahat, sabi niya, at sa sandaling iyon, pareho kaming natigilan. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bahid ng pag-unawa. At naiintindihan ko ang iyong sitwasyon, Mia. Ngunit kailangan nating ayusin ito. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ang damdamin ng pagkatakot at pag-asa ay naglalaban sa aking dibdib. Ito na ba ang katapusan ng aming lihim o simula ng mas maayos na pag-unawa? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa. Magkasama kaming haharap sa anumang mangyayari, tiwala sa isa't isa at sa aming pagkakaibigan. Nang umalis si Mr. Santiago, naiwan kami ni Mia na may pag-asang kahit paano'y matatapos din ang lahat ng ito sa mabuting kalagayan. Ngunit sa likod ng aming isipan, may bumabagabag na tanong. Ano ang magiging kapalaran namin sa paaralan? At paano kung may iba pang nakarinig sa aming pag-uusap? Ang mga katanungang ito ay nagpatuloy sa pag-ikot sa aking isipan habang kami ay tahimik na naglakad pa uwi, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami magpapatalo sa takot at sa bawat pagsubok, magkasama kaming babangon. Sa wakas, matapos ang mahabang paghihintay, natapos na rin ang aming huling pagsusulit sa taong iyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang naglalakad kami ni Miguel palabas ng paaralan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magkasundo kami na kailangan naming maging mas tapat sa isa't isa at pakiramdam ko'y unti-unti na naming natutupad ang aming pangako. Pare, parang ang sarap magbakasyon, masiglang sabi ni Miguel habang naglalakad kami sa ilalim ng init ng araw. Ano bang plano mo ngayong bakasyon? Napangiti ako sa tanong ni Miguel. Wala pa akong plano pero gusto kong subukan ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa dati. Maybe camping or hiking? Tara, sumama ka sa amin ng pamilya ko. Pupunta kami sa bundok sa susunod na linggo. Mag-e-enjoy ka for sure, alok ni Miguel. Sa totoo lang, natutuwa ako sa alok ni Miguel. Nagustuhan ko ang ideya ng pagpunta sa bundok kasama ang kanyang pamilya. Pero sa likod ng aking isipan, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na matagal ko nang itinatago mula sa kanya. Habang naglalakad kami, bigla kong naisip ang isang pagkakataon para aminin ang lihim na iyon. Miguel, simula ko, may kailangan akong sabihin sa iyo. Tumigil kami sa paglalakad at humarap siya sa akin. Ano yun, pare? Tanong niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim at inipon ang aking lakas ng loob. Alam mo ba yung time na nawalan ka ng wallet sa library noong isang buwan? Tumango si Miguel. Oo, naalala ko. Buti na lang at naibalik sa akin. Kasi, tila baga nanginginig ang aking boses, ako ang nakakita ng wallet mo. Pero sa takot na baka magalit ka, hindi ko agad sinabi sa'yo. Ibinalik ko lang ito sa'yo nang hindi mo nalalaman. Saglit na natahimik si Miguel, tila nagugulat sa aking pag-amin. Hindi ko alam ang magiging reaksyon niya, pero sa halip na magalit,
Ngumiti siya sa akin ng may pagkaaliw. Grabe ka pare, akala ko kung ano na, buti na lang ibinalik mo. Napangiti ako, tila ba nabunutan ng tinik. Sorry Miguel, dapat sinabi ko agad sa'yo, pero natakot lang ako. Huwag kang mag-alala, salamat sa pagbalik ng wallet. At least ngayon, may natutunan tayo, di ba? Sagot niya na tila ba walang bumabagabag sa kanya. Ang pag-uusap na iyon ay nagpatibay sa aming samahan. Sa kabila ng aking pag-aalala, nakuha ko ang tiwala ni Miguel at mas lumalim pa ang aming pagkakaibigan. Ang simpleng pag-amin na iyon ay tila naging daan para mas maging tapat kami sa isa't isa. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit sa likod ng aking isipan, may isang pangamba pa rin akong nararamdaman. May isa pang lihim, isang bagay na hindi ko pa agad maamin kay Miguel. Isang bagay na nag-uugat sa mas malalim na bahagi ng aking pagkatao. Sa pagdating namin sa bahay, iniwan ko ang tanong sa hangin. Miguel, may isa pa akong gustong sabihin, pero baka sa susunod na pagkakataon na lang. Nagtataka man, hindi na nagtanong si Miguel. Sa halip, nagpaalam na siya at nagpasalamat sa araw na iyon. Sige, pare, salamat sa lahat. Kita-kits na lang sa susunod. Nang umalis si Miguel, nanatili akong nakatayo sa harap ng pintuan, nag-iisip. Alam kong sa kabila ng lahat, may isang bagay pa akong dapat aminin. Isang lihim na mas mabigat kaysa sa naunang pag-amin. Isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng aming pagkakaibigan. Sa aking pag-iisa, narinig ko ang tunog ng aking cellphone. Isang mensahe mula kay Miguel. Pare, excited na ako sa bundok, pero curious lang talaga ako. Ano pa yung gusto mong sabihin? Dito sa aking kamay, hawak ko ang susi sa isang bagong kabanata ng aming samahan. Pero handa na ba ako? Kailangan ko bang sabihin ang lahat? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin tulad ng isang lihim na hindi ko pa kayang bitawan. Sa kabila ng aking pag-aalala, alam kong darating ang panahon na kailangan ko ring ilahad ang lahat. Pero kailan, saan, at paano? Ang mga tanong na ito ay tila mga anino sa aking isipan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngunit sa ngayon, ang lihim na iyon ay mananatili muna sa aking puso. Sa bawat hakbang na gagawin ko, sa bawat desisyon, alam kong ako'y unti-unting natututo. Hindi lamang sa pagiging tapat sa kaibigan, kundi sa pagharap sa sarili kong katotohanan. Nasa gitna ako ng isang yugto ng aking buhay. At sa dulo ng bahaging ito, isang cliffhanger ang aking nilikha. Paano ko haharapin ang lihim na ito? Anong magiging reaksyon ni Miguel? Kailan ko siya haharapin? Ang mga tanong na ito ay nananatiling misteryo. Ngunit alam kong sa aking paglalakbay, unti-unti kong matutuklasan ang sagot. Sa bawat hakbang, sa bawat pag-amin, sa bawat pagkakataon na maging tapat, ang kwento namin ni Miguel ay patuloy na isusulat. Sa simulat sa pool, hindi ko inasahan na ang aming pagkakaibigan ni Leo ay hahantong sa ganitong klaseng pagsubok. Kami magkaibigan mula pa noong musmos. Sa bawat sulok ng aming baryo, kami magkapiling sa pagtuklas ng mga bagong laro, sa paglikha ng mga simpleng pangarap, at sa pagharap sa mga batang hamon ng buhay. Ngunit sa araw na ito, isang bagong yugto ang tila nagbabantang sumubok sa aming samahan. Alam mo, may gusto akong sabihin sa'yo. Bungad ni Leo habang kami nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng aming eskwelahan. Hindi ko alam kung anong klaseng mga salita ang lalabas mula sa kanyang bibig, ngunit ramdam ko ang bigat nito sa kanyang mga mata. May ginawa akong hindi mo magugustuhan, pero kinakailangan ko ng maging tapat. Inang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa aking dibdib. Sa kabila ng pag-aalala, pilit kong pinanatiling kalmado ang aking tinig. Ano iyon, Leo? Alam mo namang nandito lang ako. Bumuntong hininga siya at tumingin sa malayo, sa direksyon ng asul na kalangitan na tila nagtatago ng mga lihim. Nangyari ito noong nakaraang linggo during sa pagsusulit sa matematika.
Aniya habang patuloy na iniwasan ang aking mga mata. Nahihirapan akong intindihin ang ilang mga problema at sa takot na hindi makapasa, natukso akong gamitin ang kodigo ni Carlo. Nakaramdam ako ng pagkalito. Si Carlo ay isa sa aming mga kaklase na magaling sa numero at kadalasan ay siya ang kinukonsulta namin tuwing may tanong tungkol sa mga leksyon. Ngunit ang paggamit ng kodigo niya ay isang bagay na hindi ko inasahan mula kay Leo. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon pero alam kong mali. Kaya't heto ako humihingi ng tawad sa'yo. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung paano ko siya hahatulan. Alam kong mali ang kanyang ginawa, ngunit ramdam ko rin ang bigat ng paghihirap na kanyang dinadala. Sa halip na magalit, pinili kong pakinggan ang kanyang saloobin. Leo, hindi madali ang sitwasyon mo, pero alam mo namang palaging may tamang paraan para harapin ang mga problema. Tumango siya at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata. Oo, alam ko. Kaya nga't nagdesisyon akong sabihin ito sa'yo. Ayokong sirain ang tiwala mo, Aling. Pero kailangan ko ring aminin ang aking pagkakamali. Sa kabila ng kanyang pag-amin, isang bahagi ng aking sarili ang nagtataka kung ano ang dapat naming gawin sa susunod. Alam ko ang kahalagahan ng pagiging tapat, ngunit paano kung ang desisyon na ito ay magdulot ng mas matinding problema sa aming pareho? Leo, naisip mo na ba kung paano natin ito haharapin? Kung paano mo ito aaminin sa guro? Muli siyang bumuntong hininga. Hindi ko pa alam, pero kailangan kong gawin ito. Siguro, ito ang tamang panahon para matutunan ko ang tunay na halaga ng pagiging tapat. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ako ng mas malinaw na pag-unawa sa aming sitwasyon. Ang pagiging tapat ay hindi lamang tungkol sa pag-amin ng mga pagkakamali, kundi pati na rin sa pagyakap sa mga aral na hatid nito. Susuportahan kita, Leo. Alam kong mahirap ito, pero nandito ako. Habang nag-uusap, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mangyayari sa susunod. Paano kung malaman ng guro ang ginawa ni Leo? Paano kung mawalan siya ng tiwala sa amin? Ngunit sa kabila ng mga tanong na ito, alam kong ang aming pagkakaibigan ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Nagpatuloy ang aming pag-uusap at mas lumalim ang aming pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging tapat. Sa kabila ng takot at pangamba, nagkaroon kami ng lakas na harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang pag-amin. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at pag-asa, isang lihim na hindi ko inaasahan ang lumitaw. Kinabukasan, habang papasok kami sa paaralan, may isang pirasong papel na nahulog mula sa aking bag. Nang ito'y aking pulutin, hindi ko inaasahan ang laman nito. Isa itong liham mula kay Carlo na nagsasabing, Aling, may bagay akong dapat sabihin sa'yo. Hindi ko na kinaya. Kaya't ibinabahagi ko ito sa'yo. Sa pagbasa ng liham, unti-unti kong naunawaan ang kanyang mensahe. Sa likod ng kodigo ni Carlo, may mas malalim na problema pala siyang dinadala. Isa itong lihim na hindi lamang tungkol sa pagsusulit, kundi tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa puntong iyon, nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang aming pagkakaibigan ay masusubok hindi lamang sa pagsubok na kinaharap ni Leo, kundi pati na rin sa lihim na dinadala ni Carlo. Sa pagpasok namin sa eskwelahan, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? At ano ang magiging kahihinatnan ng aming pagkakaibigan kapag nalaman ang buong katotohanan? Sa kabila ng malamlam na ilaw ng buwan, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na lumulundag sa aming paligid habang kami ni Lira ay nakaupo sa lumang kahoy na bangko sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang lugar na ito ang naging saksi ng aming mga tawanan, iyakan at pangako. Ngunit ngayong gabi, tila may kakaibang bigat sa hangin na pumipigil sa aming pag-uusap. Lira,
May gusto akong sabihin sa'yo. Simula ko habang iniwasan ang tingin ni Lira. Ang mga palad ko'y malamig at tila ba nag-aalinlangan ang mga salitang nais kong bitawan. Ano yon, Mia? Tanong ni Lira na may kapansin-pansin na pag-aalala sa kanyang boses. Alam kong nararamdaman niya na may mabigat akong dalahin. Sa mga nakaraang linggo, may lihim akong tinatago kay Lira. Isang lihim na sa tingin ko ay maaaring makasira sa aming pagkakaibigan. Ngunit alam kong kailangan ko na itong sabihin. Ang puso ko'y naguguluhan, ang utak ko'y tila ba nagtatagisan ng mga desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, narito ako, handang maging tapat sa kanya. Lira, alam mo ba nung isang linggo, yung test natin sa science? Tanong ko, pilit na kinakalma ang sarili. Tumango siya, pumipiglas ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Oo, bakit? Huminga ako ng malalim. Nalaman ko na hindi ako ang totoong top scorer. Ikaw dapat. Nakita ko ang pag-aalinlangan na bumalot sa kanyang mukha. Tila ba hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Ano? Paano nangyari yon, Mia? Sa puntong iyon, nagkwento ako. Nang gabing iyon, bago ang test, nakalimutan kong dalhin ang notebook ko. Nagpanik ako. Napansin ko ang notebook mo na naiwan mo sa classroom. Hindi ko sinasadya, binuksan ko ito at nakita ko ang sagot na isinulat mo sa practice test natin. Kinuha ko ang mga sagot at ginamit sa test kinabukasan. Tahimik si Lira, ang mga mata niya ay nakatuon sa lupa. Naramdaman ko ang guilt at takot na lumalamon sa akin. Alam kong nasaktan ko siya. Ngunit sa kabila ng sakit, may kaunting lunas na rin akong nadarama. Dahil sa wakas, naamin ko na ang katotohanan. Mia, bakit mo ginawa yon? Tanong ni Lira. Ang tinig niya ay puno ng hinanakit ngunit may halong pangunawa. Natakot ako, Lira. Alam kong matagal na tayong magkaibigan. Pero sa mga pagkakataong iyon, parang ang hirap tanggapin na mas magaling ka sa akin. Naisip ko, paano kung mawala ang respeto mo sa akin? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng kalungkutan, ngunit hindi galit. Mia, hindi ako nakikipagkompetensya sa iyo. Hindi kailanman. Nandito ako bilang kaibigan mo, hindi bilang kalaban. Dahil sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagluwag ng bigat sa aking dibdib. Ngunit sa kabila ng pag-amin ko, alam kong mahaba pa ang proseso para sa tunay na paghilom. Pasensya ka na, Lira. Alam kong nasaktan kita, ngunit sana mapatawad mo ako. Sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Tumango siya at sa kanyang mga matay nakita ko ang pag-unawa. Oo, Mia, alam kong hindi tayo perpekto. Ngunit ang mahalaga, natutunan nating maging tapat sa isa't isa. At mula dito, sana mas maging matatag ang pagkakaibigan natin. Nagpasalamat ako sa kanya at sa pagkakataong iyon, naramdaman kong muli ang init ng pagkakaibigan namin. Ngunit sa likod ng aming mga pag-uusap, may bumabagabag na tanong sa isip ko. Paano kung may iba pang lihim na hindi pa namin nalalaman tungkol sa isa't isa? Habang pabalik kami sa aming mga tahanan, iniisip ko ang mga susunod na hakbang. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, ngunit sa kabila ng mga pagsubok, handa akong panindigan ang aking mga pangako. Ang gabing ito ay simula ng bagong yugto sa aming pagkakaibigan. Isang yugto na puno ng katapatan at pag-unawa. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may kakaibang kaba akong nararamdaman. Sa susunod na araw, natanggap ko ang isang liham mula kay Lira. Sa pag-uusap namin kagabi, hindi niya sinabi ang lahat. Sa kanyang liham, may isa pang lihim siyang ibinunyag, isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kanyang liham, nakasaad na may lihim din siyang tinatago, isang bagay na maaaring makapagbago sa aming pagkakaibigan. Sa puntong iyon, natapos ang bahagi ng kwento. Sa kabila ng aking pag-amin, tila may panibagong hamon na naman ang aming haharapin. Ano kaya ang lihim na ito? Napaisip ako at ang kaba sa aking dibdib ay lalo pang tumindi. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman kong may bumabagabag sa aking kalooban.
Simula noong mangyari ang insidente sa parke, tila may aninong sumusunod sa akin. Hindi ko mawari kung ito ba'y dala ng aking konsensya o isang bagay na hindi ko pa lubusang maunawaan. Sa kabila ng mga ngiti at tawanan namin ni Miguel, naroon ang bigat na hindi ko maalis sa aking dibdib. Isang hapong pauwi kami mula sa eskwela. Napagpasiyahan naming dumaan sa tindahan ni Aling Nena upang bumili ng merienda. Habang abala si Miguel sa pagpili ng mga candy, napansin ko ang kakaibang tingin na ibinabato sa akin ni Aling Nena. Para bang may alam siya na hindi ko pa natutuklasan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso, ginugulo ako ng mga tanong sa isipan. Gab, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Miguel habang lumalakad kami pauwi. Parang ang lalim ng iniisip mo. Napatigil ako. Gusto kong magkwento, ngunit paano ko sisimulan? Paano ko sasabihin sa kanya ang matagal ko nang itinatago? Miguel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sagot ko, pilit na lumalabas ang mga salita sa bibig ko. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, nag-aabang sa mga susunod kong sasabihin. Alam mo ba yung araw na nagkaproblema tayo sa parke? Hindi ko sinasadya, Miguel. Ako ang nakabasag ng palamuti doon. Pag-amin ko, nararamdaman ko ang pagluwag sa aking dibdib sa kabila ng aking takot sa magiging reaksyon niya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Bakit mo itinago, Gab? Dapat sinabi mo sa akin para napag-usapan natin. Malumanay niyang tugon, ngunit ramdam ko ang bahagyang hinanakit sa kanyang boses. Natakot ako, Miguel. Natakot akong mawala ng kaibigan o mapahiya. Pero sa pagdaan ng mga araw, mas lalong bumigat sa akin ang hindi pagsabi ng totoo. Paliwanag ko, umaasa na maunawaan niya ang aking panig. Tahimik kaming naglakad at hindi ko alam kung paano siya muling kakausapin. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naramdaman ko ang kanyang pag-unawa. Hanggang sa marating namin ang aming paboritong lugar sa likod ng bahay nila kung saan madalas kaming nagkukwentuhan sa ilalim ng malaking puno. Doon, nagsimula siyang magsalita. Gab, alam mo, hindi rin ako naging tapat sa'yo. May isang bagay akong itinatago na dapat kong ipagtapat. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inakalang may lihim di siyang daladala. Miguel, ano yon? Tanong ko, puno ng pagkabahala at pag-aalala. Yung araw na nawawala ang pera mo sa bag, ako ang nakakuha nun. Hindi ko sinasadya, ngunit natakot din akong aminin sa'yo. Pag-amin niya, bakas ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, parang may kung anong pumutok sa loob ko. Ang bigat ng mga lihim na aming dala ay unti-unting naglaho, ngunit sa halip ay napalitan ng kakaibang damdamin. Hindi galit ang naramdaman ko sa kanya, kundi pag-unawa. Parehas kaming natakot, parehas kaming nagkamali. Miguel, salamat sa pag-amin. Alam kong hindi madali ang ginawa mo at sana'y patawarin mo rin ako. Sagot ko. Naramdaman kong bumalik ang aming pagkakaibigan, mas matibay at mas totoo. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng puno. Parehas kaming napatigil at nagtinginan. Sino ang naroroon? Miguel, Gab, sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Aling Nena dala ang kanyang basket ng mga prutas. Narinig ko ang lahat, mga anak. Napatulala kami ni Miguel, hindi alam ang gagawin. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kanyang sasabihin sa amin? Mga bata, hindi ako galit. Sa totoo lang, natutuwa ako na sa wakas ay naging tapat kayo sa isa't isa. Ang mahalaga ay natutunan ninyo ang kahalagahan ng honesty, lalo na sa pagkakaibigan. Sabi niya, puno ng pag-unawa sa kanyang tinig. Ngunit bago pa man kami makapagbigay ng reaksyon, narinig namin ang isang hindi inaasahan. Isang dagundong mula sa kalangitan, kasunod ang pagbagsak ng isang liwanag sa di kalayuan. Ano ito? Ano ang nangyayari? Sa gitna ng aming pagkalito, naramdaman namin ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang liwanag ay patuloy na kumikislap, nag-iiwan ng tanong sa aming isipan.
Ano ang kahulugan ng liwanag na iyon? Ano ang susunod na mangyayari sa amin? Hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Sa kabila ng liwanag na bumabalot sa amin, alam kong may kailangan pa kaming harapin. Isa itong bagong simula at ang aming pagkakaibigan ay muling susubukin ng mga darating na pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na kami ni Miguel na harapin ang lahat ng may katapatan at pagkakaisa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami ni Leo ay nakaupo sa lumang bangka na nakaangkla sa tabi ng ilog. Ang malamig na hangin ay hinahaplos ang aming mga pisngi, ngunit hindi ito alintana sa bigat ng damdamin na aming nararamdaman. Sa kabila ng aming mga nangiti at tawanan, mayroong isang lihim na matagal nang bumabalot sa aming pagkakaibigan. At ngayong gabi, naramdaman kong ito na ang tamang oras upang pag-usapan ito. Leo, simula ko habang nakatingin sa tubig na kumikislap sa liwanag ng buwan, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumigil siya sa pag-aayos ng lumang lambat na hawak at tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano yon, Mika? Pinigilan ko ang aking hininga, nagdadalawang isip kung kaya ko bang ipagpatuloy ang aking sinimulan. Ngunit alam kong kailangan ko itong gawin. Matagal ko nang gustong maging tapat sa'yo. Alam kong kailangan nating harapin ang totoo kahit na mahirap. Saglit na natahimik si Leo, tila nag-iisip kung ano ang sasabihin ko. Huwag kang mag-alala, Mika. Kahit ano pa yan, nandito lang ako. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Noong nakaraang taon, noong naging presidente ka ng klase, may ginawa akong hindi mo alam. Ako ang nagpakalat ng tsismis tungkol sa'yo at kay Karen. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kumislot sa sakit at pagtataka. Ikaw? Bakit mo ginawa iyon, Mika? Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Naiinggit ako, Leo. Pakiramdam ko, lagi kang nasa spotlight at naiwan ako sa likod. Sa halip na maging masaya para sa'yo, hinayaan kong lamunin ako ng inggit. Tumayo si Leo. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sarili. Pero Mika, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Paano mo nagawa iyon sa akin? Isang luha ang pumatak sa aking pisngi. Alam ko, Leo, at sobrang nagsisisi ako. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang ginawa ko. Tahimik siyang nakatingin sa ilog. Marahil ay iniisip kung ano ang susunod niyang sasabihin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila walang hanggan. Nakaramdam ako ng takot na baka ito na ang katapusan ng aming pagkakaibigan. Mika, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad agad. Wika ni Leo, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Pero nagpapasalamat ako na naging tapat ka. Siguro doon tayo magsisimula. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, naisip ko na may pag-asa pa. Handa akong gawin ang lahat para mapatunayan sa iyo na kaya kong magbago, Leo. Ngumiti siya, ngunit bakas pa rin ang sakit sa kanyang muka. Alam mo, Mika, may kailangan din akong sabihin sa iyo. Nagulat ako sa kanyang sinabi, hindi inaasahan na mayroon din siyang lihim. Ano iyon, Leo? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng scholarship offer para sa isang paaralan sa Maynila. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa iyo dahil natatakot akong mawala ang ating pagkakaibigan. Ang mundo ko ay tila huminto, ang aking puso ay bumilis ang tibok. Leo, ibig sabihin ba nito ay aalis ka? Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Oo, Mika. Pero hindi ko kayang umalis nang hindi mo nalalaman. Gusto kong maging tapat sa'yo. Bigla akong nakaramdam ng pagkalungkot. Ang aming pagkakaibigan ay lagi kong pinahahalagahan at ang pag-alis ni Leo ay tila isang malaking pagbabago sa aming buhay. Leo, magkaibigan pa rin tayo kahit saan ka man magpunta. Suportado kita. Ngumiti siya at sa kabila ng lungkot, naramdaman ko ang bagong simula sa aming pagkakaibigan.
Salamat, Mika. Alam kong magiging mahirap ito, pero gagawin natin ang lahat para maging matatag. Habang nakaupo kami sa bangka, napagtanto ko na sa kabila ng mga lihim at pagsubok, ang aming pagkakaibigan ay mas matatag ngayon kaysa dati. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula kaming bumuo muli ng tiwala sa isa't isa, isa sa pinakamahalagang pundasyon ng tunay na pagkakaibigan. Ngunit habang papalapit na ang bukang liwayway, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin mula sa kakahuyan, may suot na lumang damit na tila naglalakbay sa mahabang panahon. Kayo ba ang magkaibigan na nagtatago ng lihim? Tanong ng lalaki. Ang kanyang tinig ay parang hangin na lumilipad sa paligid. Kami ni Leo ay parehong nagulat at nagkatinginan. Sino ang matandang ito? At paano niya nalalaman ang tungkol sa amin? Isang kakaibang aura ang bumalot sa paligid. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko na ang gabing ito ay magiging simula ng isang hindi pangkaraniwang paglalakbay.